Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So kaninang alas 2 ng madaling araw, itinaas na ng Pag-asa sa Tropical Depression Category o naging bagyo na nga. Itong binabantayan nating sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at nabigyan po ito ng local name na Ramil. Ito po ang ating ika-18 bagyo ngayong taon at ang ating ika-3 bagyo ngayong buwan ng October. Ito pong bagyong Ramil ay bahagya pong lumakas. At yan po ay nasa Tropical Depression category pa rin naman ng Pag-asa na nasa around 55 kilometers per hour. Ang kanyang lakas ng hangin, malapit sa gitna. At kung minsan, may mga pagbugsong umabot sa halos 70 kilometers per hour. Ito pong bagyong Ramil ay huling namata ng Pag-asa sa lying around 760 kilometers east ng Vira, Catanduanes. Sa ngayon, medyo malayo pa yan sa ating kalupaan or landmass. Pero ito nga ay kumikilos pakanluran. Ngayon, medyo sumusubsob yan ng konti. At dahil dyan, mas tumataas po ang tsansa niyan mag-landfall ng mas maaga. Yan po ay tutungo dito sa direksyon ng Bicol Region at papunta nga dito sa mainland Luzon ngayong weekend. Ito pong bagyong Ramil ay nasa around 350 kilometers yung kanyang lawak ng malalakas na hangin mula sa gitna. Pero mas lalaki pa po yan in the next few days at meron tayong inaasahang gradual na paglakas niyan. Unti-unting paglakas niyan habang binabaybay itong East Philippine Sea. Ngayon, silipin naman natin ang posibleng tahakin na direksyon. Ito pong Bagyong Ramil. So narito ang official forecast track ng Pag-asa para sa Bagyong Ramil. Sa ngayon nga ay kumikilos pa yan pasubsob o southwestward. Again, gaya ng nabanggit natin itong mga nakarang araw dahil nga doon yan sa tinatawag nating northeasterly wind flow o yung ating pasimula ng amihan. At kadalasan nga, historically speaking, yung ating mga climatological data, nagpapakita po ng mas bumababa yung ating bagyo kapag meron tayong northeasterly wind flow. Pero yung pong northeasterly wind flow, ang pumipigil din sa paglakas nitong ating binabantayang sama ng panahon. Sa ngayon niya ay sumubsob yan ng bahagya. Kaya base dito sa official forecast track ng Pag-asa, mas maaga na po yan nating makikitang mag-landfall or tumama sa lupa. Again, meron pa tayong area of uncertainty. Maaari pa po yung tumaas or mas bumaba ng kaunti. Pero sa ngayon, ito po ay kikilos, pakanluran at bukas, yan po ay malapit na dito sa areas ng Eastern Visayas at maaaring sumabit dito sa isla ng Virac or dyan po sa mainland Bicol Region at pupunta dito sa area ng Quezon. Maaaring dyan po sa area ng Aurora at Quezon, mag-landfall sa darating na linggo at tumagos po sa Luzon at Central Luzon. Maaaring sa Lunes, nandito na po yan sa may West Philippine Sea at doon natin yung nakikitaan ng mas paglakas pa. Pero yan po ay merong inaasahan gradual increase ng paglakas or gradual increase ng strength habang binabaybay itong East Philippine Sea. Sa ngayon, nandito po yan sa karagatan, yung kanyang kaulapan ay nandito sa southwestern portion ito at sa iba pang bahagi at meron din pong kakaunti dito sa western section ito. So magkakaroon tayo ng leading edge ng mga kaulapan yan. Talakayin natin yan mamaya, pero ito yung ating mabala or tropical cyclone wind signals na nagmula sa Pag-asa. So narito yung ating tropical cyclone wind signals ng Pag-asa. Although malayo pa, ito pong ating bagyong si Ramil. Meron po tayong mga tropical cyclone wind signal number 1 sa Northern Samar, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Eastern Samar, maging dito sa areas ng Masbate, ang itaas na bahagi po niyan, Sorsogon. Kasama na po dyan ang Burias Islands, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, lalong-lalo na po dito sa area ng Catanduanes. Ito pong general area na ito, doon natin inaasahan yung gitna or center ng bagyong si Ramil lumapit, maging dito sa area ng Quezon at Pulilio. Again, ito po ay meron tinatawag na lead time. Sa ngayon, maliwalas pa naman o generally fair weather po tayo sa mga areas na yan, maliban sa mga isolated na pagulan at thunderstorms, gamitin natin yung lead time sa paghahanda sa posibleng paglapit pa itong bagyong Ramil. Ito pong ating tropical cyclone wind signals ay mas madadagdagan pa bukas, lalong-lalo na kapag malapit na po ito pong bagyong Ramil dito sa itaas na bahagi ng Eastern Visayas at Bicol Region. Again, ito po ay babala para sa malalakas na bugso ng hangin na directly associated sa bagyong Ramil. Again, ito pong signal number 1, sa ngayon, wala pa po tayong masyadong nararamdaman na malalakas na hangin. Yan po ay gamit po for preparation dahil posibleng mas lumakas pa yung ating hangin, particularly mas malapit na yung center o gitna nitong ating bagyo. Para naman sa ating mga pagulan, balikan natin itong satellite image natin sa mga kaulapang nakaka-apekto sa ating bansa. Sa ngayon, meron tayong easterlies at northeasterly wind flow na nakaka-apekto sa atin. Mas maulap po ang panahon natin sa Eastern Visayas. Well, malaking bahagi po ng Visayas, although nagpapakita po yung ating araw, possible po yung ating mga scattered o kalat-kalat na pagulan dyan, maging dito sa areas ng Bicol Region, mag-extend dyan sa Calabarzon, kasama po dyan ng Bulacan. Metro Manila, mas maulap din po ang panahon natin at medyo possible din po yung ating mga kalat-kalat na pagulan. Lalong-lalo na mamayang hapon at gabi. Ilang bahagi ng Central Luzon, yung eastern section nito, kasama po dyan ng Bulacan, Nueva Ecija, Quirino,
Nueva Vizcaya, Isabela, kasama rin po dyan ang Aurora, ang mainland Cagayan. Mas maulap po ang panahon natin ngayon. Pwede po tayo makaranas ng mga kalat-kalat na pagulan at mga posibleng thunderstorms. Ganun din po ang panahon natin dyan sa areas ng Palawan. Ang natitirang bahagi ng Luzon, lalong-lalo na itong northern portion or northwestern portion ng Ilocos Region, maganda po at mainit ang panahon natin dyan. Pero possible pa rin yung ating mga thunderstorms tuwing sumasapit ang hapon at gabi. Ganun din po dito sa areas ng Mindanao. Maliban dito sa mga areas ng Zamboanga Peninsula na kung saan mas maula po ang ating panahon. Sa ngayon, ito pong Bagyong Ramil ay nandito offshore, nasa dagat pa po yan, pero ito pong bulto ng kawalapan na yan ay unti-unting lalapit dito po sa ating bansa. So maaaring mamayang gabi hanggang bukas, yung kanyang trough ay mag-extend na po yan dito sa areas ng Eastern Visayas at Bicol Region. So bukas ng umaga, halos malaking bahagi po ng Visayas, kasama po dyan ang Mimaropa, lalong-lalo ng Eastern Visayas, Bicol Region at ilang bahagi ng Calabarzon ay maapekto na ng panglabas na kaulapan. Ito pong Bagyong Ramil. Habang kumikilos yung kanyang center or gitna, palapit nga dito sa Bicol Region. Again, if mas bumaba pa po yan ng konti, sasabit po yan sa mga isla ng Dirac at maging dito sa area ng mainland Bicol Region. So, maaaring bukas po yan maglandfall or tumama sa lupa. If ever naman, umangat ng bahagya, yan po ay posibleng dito na sa may area ng Quezon or Aurora maglandfall. Kasama po dyan ang Isabela. Yun yung ating area of uncertainty sa ngayon. Ganun pa man, bukas mas mararamdaman na po natin ang epekto niyan dahil mas bababa po ang pagtawid niyan. Babaybayin niyan itong areas ng Bicol Region papunta dito sa Central Luzon. At maaaring sa darating na linggo, yan po ay maglandfall naman dito sa areas ng Quezon or dito sa area ng Central Luzon. Kung saan, mararamdaman din po natin ang epekto niyan dito sa Metro Manila. So, ito po ay sa darating na linggo, given na tatama na sa lupa itong bagyong si Ramil, maaaring dito nga sa Central Luzon. Yung ating bulto ng mga kaulapan at ng mga pag-ulan ay nandito na nga po sa Northern Luzon, extreme Northern Luzon, kasama na po dyan yung epekto ng ating northeasterly wind flow. Meron din tayong mga posibleng pag-ulan dito sa Metro Manila, kasabay po ng paglapit niyan sa ating landmass o kalupaan sa darating na linggo. Magiging maula pa rin ang panahon natin sa areas ng Bicol Region at Calabarzon sa darating na linggo dahil naman doon sa panglabas na kaulapan nito pong Bagyong Ramil. So again, yung ating mga pag-ulan ay magbabari po yan from moderate to heavy at kung minsan, yung ating mga heavy to intense rains ay malapit po dito sa areas na kung saan tatamaan ng mismong gitna ng Bagyong Ramil, kasabay ng kanyang malalakas na bugso ng hangin. Again, unti-unti na nga po lumalapit sa ating landmass o kalupaan. Ito pong Bagyong Ramil. Sa ngayon, yung ating mas concern dito is yung mga posibleng malalakas na pag-ulan na maaaring idulot nito. Maliban doon sa malalakas na bugso ng hangin na malapit naman sa gitna nito. So ngayon pa lang, maganda at mag-ready na po tayo sa anumang posibleng magiging epekto ng pagtawid na ito pong Bagyong Ramil, particularly dito sa Eastern Visayas, Bicol Region, Central Luzon, kasama na po dyan ang Northern Luzon at ang Metro Manila. Rin din po tayo makaranas ng mga pagulan dulot nito pong Bagyong Ramil at mga pabugso-bugsong hangin. At maaaring sa Monday, yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Balikan natin yan mamaya. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang tanghali po.